Kumusta kayo mga padreng at welcome back to my channel. May dinala rito TMX 155. Ang issue ng motor ni padreng, pag in-start daw palyado, ayaw bumirit. Anong nangyari dito, boss? Kailan pa yan? Kagabi lang. Kagabi lang, tapos pumalya na. Sige, pakita mo kung pumapalya talaga. Pagka nakaminor, hindi naman. Pag nakaminor, okay naman. O yan, okay. Birit mo. Okay na. Patay mo na. Patay mo na. Parang naka-choke. Parang naka-rapid backfire daw. So pag ganyan ang issue ng motor mga padreng, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So kalimitan pag ganyan yung issue ng motor, palyado, marami na tayo na-encounter niyan. Ang tutumbukin natin agad yan, yung socket ng kanyang CDI. Kalimitan ang issue ng TMX 155, nagko-corrosion yung kanyang socket. So pinapalitan natin yan ng mas maganda. O pwede rin natin linisin kung saan siya tituno yung andar. So wag na natin patagalin at tirahin na natin yan. Yung mga padreng, binaklasan natin yung kanyang bangko, yung tangke, napansin ko lang rito. Yung kanyang CDI, naka 4-pin na po siya. So pag 4-pin yung CDI, ibig sabihin battery operated na po yung kanyang CDI. So pag ganyan ang issue, ang una natin gagawin, tanggalin na muna natin yung kanyang positive. Pa muna tayo ng screw. Nakakotya ako. Tinanggal ko. Masakit sa bulsa. So ayan, natanggal na natin yung positive terminal ng battery gamit yung ating test light. So lagay natin dito sa negative kasi ang hahanapin natin yung positive. So huwag mo nang susiyan, pakitadyakan mo. Dapat ito mga boss, iilaw yan. Sige, tadyak. Isa pa. Okay. So ayan, umandar na yung motor ni padreng. Biritin mo. Sige, birit. O yun. Okay na. Napansin nyo ba mga padreng, napundi yung ating test valve? Ayan o, napundi. Ibig sabihin, nag-o-overcharge yung kanyang supply galing doon sa charger. So, sige, paandarin mo ulit. Ayan o. Kaya pumapala. Ayan o, milaw. Okay na. So sa pagkakataong yan mga boss, confirm nasa wiring ang kanyang problema. Ang problema niya doon sa kanyang regulator, nag-o-overcharge. So ayan o, pumutok na yung ating bumbilya. So ito kasing CDI natin, battery operated po yan. Ang nagpapagana po dyan yung ating regulator. So ayan, pinundi niya. Sinasabi ni padreng, wala daw busina, walang flasher. So nawala lahat ng kanyang accessories. Wala ba lahat? Yun, wala daw lahat. Dahil nga dito may problema ang kanyang charging. So ito, iisa-isayin natin yan mga boss. Aayusin natin yan. So yung mga boss, dito sa socket ng kanyang stator. So itong TMX 155 ay half wave po siya. So naka-body ground po tayo. Sundutin natin yung kulay white, yung charging, yung yellow, yung kanyang headlight. So dapat iilaw. Okay, sa kabila. Okay, good. At sa pagkakataong yan, good yung ating stator. So ibalik na natin to at pupuntiriyan naman natin yung kanyang regulator. Ito yung kanyang regulator, tanggalin na muna natin sa socket. Pag nakita natin na kulay black, ibig sabihin primary type yung kanyang stator. So etong socket na to, galing stator, ito yung kanyang connection. So check natin kung umaabot, dapat ilaw. Sige nga. Okay. Sundutin natin yung kulay white, dapat iilaw. Okay, at sa pagkakataong yan, kumpirma na natin yung sira, mga boss. Ang sira ng motor niya, kung bakit namumundi ng
test light o ng bumbilya. Ito yung kanyang regulator. So ito yung papalitan natin. So yung mga boss, ito yung sira. May pingas pa. So meron akong stock dito sa aking motor. Ito yung ikakasa natin. Ayan. Ayan. Dinawan lang natin yung camera at malabo. So i-try natin isalpak. Kapasasahod yan. Ano po? So yung mga boss, napansin ko yung regulator niya malaki dito. Ayan o, malaki. Itong sinalpak ko medyo pumatong dito. Ayan, medyo pumatong siya. Ngayon, i-check natin kung maglalabas ng kuryente. Okay. Sadyak, sige. Ayun o, umilaw o. Andali, ayusin natin o. Ayun o, umilaw siya mga boss. Ngayon ang gawin natin, try natin paputukin to. Kanina yung regulator niya, pinaputok niya yung bumbilya. Ngayon papaandarin natin yung motor ni boss. Check natin kung hindi mamumunde. Sige, balik mo. Ayan, binalik lang yung spark plug. So sige, paandarin mo. Kamoy binig. Okay. Okay, wala na ba? Wala na yata ka. Sige. Oops. O, teka, sandali. O, kabit muna natin mga padreng yung kanyang tangke. Wala na yata ang gas. O, kabit na muna natin yung kanyang tangke para mapaandar natin. Sige, balik mo na muna yan. Ayan. Teka, tanggalin natin to. Ayan. Shout out sa biyanan niya kay Randy Solenga. O, ayan. O, sandali. Ayusin natin yung camera. O, sige. Paandarin natin. Okay. Atsok. O, sige. Okay. Meron? Wala. At sa pagkakataong yan mga boss, ayaw lumabas daw ng kuryente dito sa kanyang high tension wire. So check natin. Nakailang tadyak na si Padreng. Walang lumalabas na kuryente. Pakitanggal mo nga rito. Ayan. Sige nga, itutok mo rito. Tatadyakan natin kung may kuryente. Hala. Ayan. Huwag mo pakatutok lang yung mabagya. Sige. Ay, sandali. Okay, wala. So confirm, walang lumalabas na kuryente. Pag ganyan ang issue mga padreng, ang gawin natin dito, hanapin natin yung kanyang CDI. Eto. Pakitanggal mo to. Ito. Tanggalin na muna natin. Okay. Ito yung kanyang CDI. Pakiabot mo yung CDI. Harap mo sa akin. Hindi, ito, ganun. Ayan. So, dito mga boss, yung nasa kaliwa, pulser. Yung sa babang terminal, negative. Yung sa kanan, positive. Yung sa taas, ignition coil. So, dito, ganyan yung harap. Pulser, negative. Positive yung kanan, taas, ignition coil. So, itest na muna natin yung kanyang ignition coil kung pinapasukan ng kuryente. Ang gawin lang natin, dahil lobat yung kanyang battery, itong clip natin, ilagay natin dito sa may fuse. Ayan. Ayan, linagay lang natin. Sundutin natin yung, pakiawak mo yung socket. Ayan. Paano ba yan? Salpak. Pag ganyan, okay. So, dito muna tayo sa negative. Ito, sa baba. Yan, pinakababa, negative. So, sige, pakitadyak mo. Sige. Ayun, umilaw. Okay. At sa pagkakataong yan mga boss, good yung ating ground. So, isunod natin yung sunod natin yung ignition coil. Ito, yung pinakataas dito. Dapat to ilaw.
Siketa jack. Sige. Okay, confirm. Okay yung ating ground. Okay yung ating ignition coil. Pero walang kuryenteng lumalabas. Ang isunod natin yung kanyang positive. So, ang positive niya, ito, pit lang natin. Ito, yung kulay green. Ayan o. Kulay green. So, ang gagawin natin, yung clip natin, ilagay natin dito sa body. At sundutin natin yung kulay green. Hawak mo. Hawak mo to. Ayan. Sundutin natin. Dapat iilaw yan mga boss. Sige. O yun, umilaw. Okay. Okay. Ibig sabihin mga boss, okay yung ating negative, yung pinakababa. Okay yung negative. Yung kanan dito. Kulay green. Ayan, positive. Yung orange. Yan ang ating ignition coil. So, ibig sabihin, good yung kanyang connection. So, ipakibalik mo na yung ating CDI. Ayan, ibalik na natin. At ang isusunod natin mga boss, dito sa ating ignition coil, may makikita tayo dyang kulay. Ito. Anong kulay yan? Black. Black na may yellow. So, dalawa yung kulay nito mga boss. Black na may yellow. Yung black na may yellow, siya yung galing dito sa ating CDI. Samantala, itong isa, ito yung ground. So, gutin na muna natin to. Ayan. Tapos, pagkahugot natin dyan mga boss, ang gawin lang natin, ikis-kis lang natin. Kis-kis natin Sige nga. Kis-kis mo. Okay. Okay. Hindi natin makita. Ang gawin natin, pasukan natin ng wire yan. Walang tayo wire. So yung mga padreng, dahil di natin makita yung spark, tila ba walang kuryente, linagyan na natin ng wire. Testing. Ito, testing natin. Kiss-kiss natin dito. Okay. Yun, wala. Okay. Meron siyang kuryente, manipis pa sa buhok. So meron tayo dito na 4 pin na CDI. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Kalimitan mga padreng, pag nagka-problema yung ating regulator, tinatamaan talaga yung ating CDI. So pakisaksak mo. Pakisaksak mo. Okay. Tapos kunulin natin to. Okay. Okay. Oy, lakas. Lakas Kita mo. Sige. Oy, lakas. Di ba? Anong masasabi mo? Quality. So mga boss, once na nagka-problema yung ating regulator, ulitin ko lang, tinatamaan po talaga yung ating CDI. Ayan, bago na rin yung kanyang CDI. At ito, original po yan. Tingnan natin doon sa high tension wire mga padreng. Pag ganyan yung mga issue, dapat hindi natin hinuhulaan para hindi na mapagastos pa si customer. Dapat alam natin yung mga tutumbukin natin. Sige. Hawakan mo yung high tension wire. Teka lang. Layo mo sa ano. Hindi, alang kuryente yan. Ayan natin layo mo. Hindi nakasalpak. Nga. Salpak muna. Ayan Shout out kay Padreng. Shout out sa biyanan niya kay Randy Salenga. Pinsan. Ayan, yung manugang mo. Sige, salpak mo muna yan. Baka salpak pa. Ayusin mo to. So, ganyan lang ang pag-troubleshoot. Naka-battery operated na to. TMX 155. Ilayo mo ng 1 cm. Sige, tutok mo sa body. Layo mo magya. Yan, lakas Diba? Tutok mo. Sige, lang kuryente yan. Ayun, salpak mo yung kopa. Ayan. Tingin mo, andar na. Diba? Lakas Pakasalpak mo. Sige, start mo. May gas pa naman yata yan. Diba? Ibirit mo. Anong masasabi mo? Quality. Ibirit mo pa.
O ngayon, papaputukin natin mga boss. Kanina pumuputok yung ating bumbilya. Ipapakita natin kay Padreng na wala nang problema yan at good na. O eto, tingnan nyo ha. Papaputukin natin yan. Biritin mo. Okay na. Ayan hindi pumuputok. Anong masasabi mo? Quality po. Quality. Mga Padreng, pakipatay mo. Tapos na yung problema ni Padreng. So, ganun lang yung pag-troubleshoot ng mga ganyang issue. So, naka-battery operated na pala yung kanyang CDI. At kung nagustuhan mo yung ganitong mga tutorial, mga Padreng, huwag niyo pong kalimutan na paki-like. At paki-subscribe nyo na rin, paki-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. At kung nais mo naman magpagawa at taga-Bataan ka lang, pwede po kayo rito pumasyal sa Pulo, Hermosa, Bataan. Tabing tulay lang po ako mismo. Tumbukan lang ng kanto. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.